Nakarating ako doon sa bahay ng nag-iiyaw. Napansin pa nila na putla ako pero sabi ko kako, wala yon. Nung makuha ko yung pinapakuha ni tatay, hindi agad ako umalis syempre. Talagang naghintay ako ng pauwi na ibang tao noon. At nang makita ko ang isang kumpare ni tatay ay inangkas ko na ito. Doon kami dumaan sa main road. Pagka-uwi, talagang hindi ko maikwento sa aking ama ang naranasan sa takot na baka mamaya pagbintangan na naman sila Miyang. Dumiretso na lamang ako sa loob pero naamoy ako ng mga kapatid ko. Naamoy din pala ito nang umangkas sa akin pero hindi sinabi sa akin noon. Sa tatay ko binanggit. Amoy laway umano ako na mabaho. Basang-basa ba naman din ang pawis ang katawan ko at damit kaya hindi ko alam na may amoy na palang ganun sa bandang likuran ng damit ko. Dahil siguro sa true love at kahit kinukutuban ako na may kinalaman ito sa panliligaw ko kay Miyang, hindi pa rin ako tumigil noon. Noong mga panahon na ito, hindi din ako nagdadala ng mga panangga, maliban sa barya sa bulsa. Huminto akong magdala ng luya o asin dahil pansin ko na kapag ganon, maski bawang, pakiramdam ko ay napipilitan lamang dumikit si Miyang sa akin. Kumbaga, hindi siya makadikit at palaging irita ang mukha, kahit na pinipilit nitong maging mabait. Pero mula nang wala akong dala ay dikit na dikit naman ito sa akin. Hanggang sa isang araw, habang hinahatid ko pauwi si Miyang, bigla na lamang itong nagpababa kahit na medyo may kalayuan pa ang kalsada na papasukin ito. Siyempre hindi ako pumayag kasi malayo pa eh. Kahit galit ito o naiinis, talaga pong hindi ako pumayag nun. Buti sana kung may kasabay siya na iba at may sasakyan na iba. Tsaka malapit na rin naman kami sa kanto. Yun pala, nang makarating na kami doon sa may kanto nila, nakatayo sa hindi kalayuan ng isang babae na kung ako ang tatanungin. Parang nasa 40 anyos. Maganda, balingkinitan, napakahaba ng buhok. At sa unang tingin pa lamang ay hindi ko maikakailang kamag-anak ito ni Miyang. Nasa kabilang kalsada pa ito noong una ko siyang makita. Pero nang papalapit kami ay bigla na lamang itong nasa parte na ng kalsada kung saan kami banda. Sabi ko kay Miyang, sino yan? Diniretsa naman niya akong sinagot ng nanay niya. Siyempre napalunok ako noon sa kaba. Hindi dahil sa isiping aswang sila pero siyempre hindi naman alam na naniligaw ako eh. Bukod pa doon, meron akong napansin. Yung suot ng nanay niya, pamilyar. Parang kasing suot ng nilalang na sumampa sa may mangga. Pero hindi ko na lamang inisip yon. Alam ko, pangit yung nasa mangga eh. Etong nanay ni Miyang, pwede pa sila ng tito ko magkatuluyan eh. Nung huminto ako ng bisikleta ay kaagad akong bumaba doon. Matapos alalayan si Miyang at bumati sa nanay niya. Malalim tumitig ito. Kala mo, mata ng ribulto ng santo. Magmamano sana ako pero iniwas niya yung mga kamay niya na napansin ko nga na yung mga daliri niya ay medyo marumi nun. Parang binabad sa uling o sa dagta ng pusit. Magkasing amoy sila ni Miyang kapag hinahangin ang buhok. Hindi ko alam kung nananadya siya nung sinabi niyang kakausapin niya sana ako noong nakarang gabi. Kaso ay hindi ko siya pinansin. Binilisan ko pa umano ang pagtakbo ng bisikleta. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Mabuti na lamang at sinaway ako ni Miyang. Ang sunod nitong tanong ay kung bakit hindi ako pumupunta sa kanila. Dahil pabibo ay sinabi ko na lamang na hindi pa kasi ako sinasagot ni Miyang. Tuwid ang mga salita nitong nagsabi ng paano ka sasagutin? Hindi ka namin nakikilala.
Tinitigan nito ang anak. Sabay sabi ng pautos na imbitahin mo to sa isa sa mga hapunan. Gusto namin siyang makilala. Isang gabi. Alam nyo, parang huminto yung pagdaloy ng dugo ko sa utak nang sabihin niya sa akin ni Miyang. Sa iba, matutuwa ka kapag inimbita ka pero bakit gabi, di ba? Bakit hapunan? Ano yung hapunan? Ako kaya? Ang malala nun, hindi ako makatanggi. Parang gusto ko nang itigil yung panliligaw kay Miyang eh. Kaso ang problema naman baka mamaya isipin nila pinaasa ko yung anak nila tapos aswangin ako habang buhay. Nakita kong ngumiti ng may konting paghingi ng pasensya si Miyang. Sabay tanong sa akin kung ayos lamang ba. Ngumiti ako ng pasimangot at ang gusto ko sanang sabihin ay hindi pero bakit ako napatango ng hindi ko kontrolado. Bago umalis sa Magina, sinabihan pa ako ng nanay niya na sabihin mo ng ilang araw bago ka pumunta sa bahay para maitago namin ang dapat naming itago. At saka iho, kung maaari ay ikaw lang muna. Gusto namin, ikaw lang mag-isa. Napalunok na lamang ako ng laway nun habang tinitingnan ng mag-ina na pumapasok ng kanto na para bang nakalutang lamang ang mga ito sa hangin.